Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Camera Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ika-23 sa buwan ng Nobyembre taong 2024. At sa ulo ng mga balita, DICT Mimaropa target na dagdagan pa ang mga free Wi-Fi sites sa rehiyon. DOST Setup Program, 2 dekada na. At 74th founding anniversary ng lalawigan, matagumpay na ipinagdiwang. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, naging matagumpay ang sinagawang outreach program ng BJMP Nauhan District Jail para sa mga mag-aaral ng Gamao Elementary School sa bayan ng Nauhan, na puno ng kasiyahan ng mga batang benepisyaryo, ganun din ang buong komunidad ng nabanggit na paaralan. Narito ang report. Naging matagumpay ang isinagawang outreach program ng BJMP Nauhan District Jail para sa mga mag-aaral ng Gamao Elementary School sa bayan ng Nauhan. Ito'y bahagi ng offline kalusugan sa DepEd na programa ng Department of Education upang mabantayan ang kalusugan ng mga mag-aaral. Sa patnubay ni Jail Senior Inspector Herman Jose Madrigal, Acting Jail Warden, at sa pakikipagtulungan ng mga personnel ng Nauhan District Jail ay naisagawa ang iba't ibang aktibidad tulad ng feeding program, read a book, at health awareness lecture. Itinuro rin ng mga personnel sa pangunguna ni JO1 Emerson Ugay, jail nurse, sa mga mag-aaral ang tamang paghuhugas ng kamay na isang mahalagang kaalaman upang maiwasan ang mga sakit na maaaring makuha ng mga mag-aaral sa kanilang paligid. Labis naman ang pasasalamat ng mga guro at mag-aaral ng Gamao Elementary School sa ipinakitang malasakit at buong pusong pagsuporta ng BJMP Nauhan District Jail sa programa ng Department of Education. Isang coastal cleanup activity at one-day league ang isinagawa ng Tamaraw Ballers kamakailan lamang bilang pagtugon sa kanilang layunin na makatulong di lamang sa kanilang kapatiran, kundi maging sa kalikasan at sa mga pamayanang higit na nangangailangan. Ang pagtibay ng kapatiran, palakasin ng pangangatawan, makatulong sa kalikasan at mga komunidad. Ito ang layunin ng Tamaraw Ballers, grupo ng mga basketball enthusiasts sa lungsod ng Calapan. Kamakailan lamang nagsagawa ang grupo ng Coastal Cleanup sa Barangay Balite, katuwang ang BJMP, Calapan District Jail at mga barangay officials. Ayon kay Tamaraw Ballers President Renoel Calderon, mahalaga ang ganitong gawain upang mapanatili ang kalinisan ng ating baybayin at mapangalagaan ang ating karagatan. Ang pangunahin naman po kasing layunin ng grupo is para maiiwas po ang mga kabataan sa masasamang bisyo at kumbaga maging kapaki-pakinabang po sa mga aktibidades sa kanilang mga barangay. Ngayon, kami pong Tamaraw Ballers is nagkakaroon din po ng mga activity kung saan yung mga pinaglalaroan po namin barangay is nagkakaroon po kami ng proyekto kung paano kami makakatulong din sa mga barangay para po mas magkaroon po kami ng kapahinabangan sa mga barangay po namin, mga pinaglalaroan. Matapos ang paglilinis ay nagdaos rin ang grupo ng one-day league sa Barangay Masipit Covered Court kung saan ay nabigyan ng mga membro ng grupo ng pagkakataon na makapaglaro at palakasin ang kanilang mga pangangatawan. Isang pamamaraan rin nila ito upang higit na palakasin ang kanilang kapatiran at maging produktibo ang bawat isang miyembro. Mahigit 2 taon na ang Tamaraw Ballers, aktibong grupo na may halos 100 miyembro. Anila di lamang sila nakatuon sa sports, bagkus ay kasabay nito ang pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Dagdag pa ni Calderon, magpapatuloy ang kanilang mga community projects. Mula sa coastal cleanup, basketball clinic, bloodletting, ay nais rin nilang maglunsad ng mga proyekto at programa para sa mga komunidad na higit na nangangailangan.
maraming salamat po sa Barangay Masipit na pinagdausan ng aming One Daily. Salamat din po sa Barangay Balite kasi tumulong din po sila sa pagkakaroon ng coastal cleanup noong November 3 po. So nandun din po yung participation ng barangay at lalong-lalo na po sa BJMP Calapan City District po. Maraming salamat po dahil sa patuloy po ninyo pakikipagtulungan sa amin, nabigyan po ng mas kapakinabang na layunin yung aming grupo at mas nabigyan din po ng mas madaling paraan para mas maisakatuparan yung proyekto. Sa ginanap na 2024 Setup Forum, kamakailan lamang ng Department of Science and Technology Mimaropa sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Office Oriental Mindoro, ginunita dito at binigyang pagkilala ang 2 dekada ng pagsusulong ng innovation at technological advancements sa hanay ng micro, small at medium enterprises o MSMEs sa lalawigan. Sa ginanap na 2024 Setup Forum, kamakailan lamang ng Department of Science and Technology Mimaropa sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Office Oriental Mindoro, ginunita dito at binigyang pagkilala ang 2 dekada ng pagsusulong ng innovation and technological advancement sa hanay ng micro, small at medium enterprises o MSME sa lalawigan. Sa nabanggit pa ring forum sa pamamagitan ng audiovisual presentation, ibinahagi dito ang mga matagumpay na kwento ng programang Setup sa lalawigan. Kung paano nito binago at nakapag-ambag ng tulong di lamang sa mga benepisyaryo ng Setup, kundi sa mga bayan at lalawigan ng Oriental Mindoro. Tinalakay rin sa nasabing forum ang mga guidelines at ilang pang usapin kaugnay sa DOST Setup 4.0 program. Mahalagang bahagi rin ng forum ang ceremonial awarding ng Setup Technological Assistance para sa mga piling beneficiaries ngayong taong 2024. Binigyang pagkilala at tumanggap rin ng special award ang mga MSME sa nagpakita ng exemplary accomplishments pagdating sa sales and employment generation, punctuality in reporting, markets penetrated at iba pa. Kabilang naman sa mga nagbigay inspirasyon sa mga dumalo dito ang Setup National Nominees testimonials na masayang nagbahagi ng kanilang matagumpay na kwentong setup. Para sa taong 2024, 6 ang muling mabibigyan ng Setup program habang 11 benepisyaryo naman ang mga matagumpay na nagsipagtapos. Samantala, masayang napagdiwang ang ika-74 na taong anibersaryo ng lalawigan mula ika-12 hanggang ika-15 ng Nobyembre. Kinatampukan ito ng iba't ibang aktibidad na ayon sa gobernador ay simple lamang subalit nagbibigay pahalaga sa mga tao at institusyon na nagsisilbing inspirasyon at katuwang sa pag-unlad ng lalawigan. Matagumpay na naisagawa ang araw ng pagbubukas ng pagdiriwang kaugnay ng 74th founding anniversary ng Oriental Mindoro na ginanap sa Bulwagang Panlalawigan na karaang 12 ng Nobyembre. Nagkaroon din ng simbolikong pagtataas ng banner ng 14 ng bayan at isang lungsod na pinangunahan ng mga punong bayan at ang PGOM banner na kinatawan ni Governor Yumerito Bons Dolor at Vice Governor E.J. Falcon. Katuwang sa gawain ng mga Buhay Waffle Colorit Dance Troupe ng OMNHS, Boy Scout and Girl Scout ang Oriental Mindoro Councils. Nagbigay rin ng kanilang mensahe sina Vice Governor E.J. Falcon, ganoon rin si Governor Yumerito Bons Dolor. Ayon sa gobernador, ang magaganap na pagdiriwang ay simple lamang, subalit puno ng pagkilala at pasasalamat. Kaninang umaga, dapat natin ito gagawin. Ngunit dahil sa biglaan na pagdalaw dapat ng ating Pangulo, ipinagpalipan natin ito ngayong hapon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, muling nalipat ang pagdalaw ng Pangulo sa ika-14 ng Nobyembre. Pero hindi maaaring ipagpapalipang muli ang gawain ito sapagkat ang ating lalawigan, na alam nating lahat na mahaba at malayo na ang pinagdaanan, deserves the best. Simple at payak ang panimula, ngunit puno ng pagkilala. Samantala, pinakilala rin sa okasyon ang 15 nagagandahang dilag ng kandidata ng Search for Miss Oriental Mindoro 2024 na pinangangasiwaan ng Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated na pinamumunuan naman ni First Lady Hias Govinda Ramos Dolor.
Naging tampok rin sa okasyon ang pagpaparangal at pagkilala sa Most Outstanding Police Officers, Exemplary Public Health Services at pagkilala sa PGOM Outstanding Employees at Retirees. Pinagkalooban din ng sertipiko na pagkilala ang mga taong nasa likod ng mga nabanggit na parangal. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ika-21 ng Nobyembre matagumpay na nagbukas ang City Division Athletic Meet 2024 sa OMNHS Grandstand sa pangunguna ni Schools Division Superintendent Susana Bautista at Assistant School Division Superintendent Marites Perez at ilan pang opisyal ng nabanggit na dibisyon. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Ika-21 na Nobyembre, matagumpay na nagbukas ang City Division Athletic Meet 2024 sa OMNHS Grandstand sa pangunguna ni Schools Division Superintendent Susana Bautista at Assistant Schools Division Superintendent Marites Perez at ilang pang opisyal ng nabanggit na dibisyon. Kinakitaan ng enerhiya, sigasig ang mga atleta, coaches at taga-suporta mula sa iba't ibang paaralan ng lungsod ng Calapan. Ayon sa DepEd Calapan City Division, ang okasyong ito ay hindi lamang isang kompetisyon, kundi isang selebrasyon ng pagkakaisa, talento at dedikasyon ng bawat Kalapeño sa larangan ng sports. Inaasahan ng tagisan ng lakas at husay ng mahigit sa 1,000 mga atleta na mula sa 3 distrito ng East, West at South para sa elementarya at 4 na cluster naman para sa sekundarya. Pasasalamat ang ipinaabot nila sa lahat ng nakiisa at patuloy na sumusuporta sa adhikaing palakasin ang sportsmanship at talento ng mga mag-aaral. Ganun rin pasasalamat ang ipinaabot sa City Government of Calapan sa pamumuno ni City Mayor Malo Flores Murillo sa suporta sa mga gawain ng naturang dibisyon. Tinanghal na Grand Champion sa Tunog Mindoro Inter-School Brass Band Competition 2024 ang Oriental Mindoro National High School Brass Band kung saan ay 10 contingents ang naglaban mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Ang Grand Champion ay tumanggap ng 400,000 pesos at karagdagang 500,000 pesos na laan para sa kanilang bagong kagamitan. Tinanghal na Grand Champion sa Tunog Mindoro Inter-School Brass Band Competition 2024 ang Oriental Mindoro National High School o OMNHS Brass Band mula sa 10 contingents na nagtagisan ng iba't ibang disiplina at husay sa brass band na tumanggap ng 400,000 pesos plus additional 500,000 pesos na laan para sa kanilang bagong kagamitan.
First runner-up ang The Green Concord ng Regional Science High School ng Bansud na tumanggap ng 250,000 pesos at second runner-up naman at tumanggap ng 150,000 pesos ang Indayog at Tunog sa Galera ng Kolehiyo de Galera sa bayan ng Puerto Galera. Bukod sa kanilang tatlo, ipinagkaloob ang special awards kung saan nahirang ang Northern Mindoro Academy Brass Band bilang Most Disciplined Group na tumanggap ng 20,000 pesos. Best in Uniform ang The Green Concord Bansud Regional Science High School na tumanggap din ng 20,000 pesos. Samantalang Best Color Guard ang OMNHS Brass Band na tumanggap ng 20,000 pesos at Best Band Majorette naman ang Kinabigan National High School Brass Band na tumanggap din ng 20,000 pesos. Hinilang naman ng Ormeco Incorporated ang The Green Concord bilang The GitHub Choice Award na tumanggap ng 50,000 pesos. Maliban sa mga nabanggit na nagwagi, kabilang pa sa 10 contingents na naglaban-laban sa Tunog Mindoro ang tumanggap ng participation incentive na 40,000 pesos na kinabibilangan ng Dorotheo Mendoza Memorial National High School Brass Band sa Nauhan, Managping National High School Brass Band ng Calapan City, QNHS Brass Band ng Kinabigan National High School Pinamalayan, Aurelio Arago Memorial National High School Brass Band ng Bayan ng Victoria, The Musikero ng Mindoro State University o Minsu Victoria, at ang Mayan Brass Band ng Immaculate Heart of Mary Academy ng Pinamalayan. Samantala lahat ng 10 contingents maliban sa natanggap na cash prize ay pinagkalooban rin ng gobernador ng karagdagang 10,000 piso bawat isa. Ang tagumpay ng aktibidad ay bunga ng patuloy na pagkakaisa at ganun rin dahil sa mga organizer na pinangunahan ng puwersa ng Provincial Tourism Office na pinamumunuan ni Dr. Don Stephenson Calda, mga katuwang nilang stakeholders mula sa pampublikong mga tanggapan at pampribadong mga kumpanya na nagtataguyod ng matagumpay na gawain.
ang Bahaghari Festival mula sa bayan ng Pinamalayan sa Fiesta Mahaltana, the Festival Showcase Street Dancing Competition kung saan ay nag-uwi ang grupo ng 1 milyong pisong cash prize at 2 million pesos para sa Pambisa National High School na kumatawan sa naturang festival. For the grand champion, which will receive 3 million pesos, the place goes to Bahaghari Festival, Municipality of Pinamalayan. Tinanghal na Grand Champion ang Bahaghari Festival mula sa bayan ng Pinamalayan sa Fiesta Mahaltana, the Festival Showcase Street Dancing Competition na isa sa mga tampok na gawain kaugnay ng pagdiriwang ng 74th Oriental Mindoro Founding Anniversary na ginanap sa Oriental Mindoro National High School grounds ika-15 ng Nobyembre. Pinangunahan ni na Governor Yumelito Bonsnolor at may bahay nito at Vice Governor E.J. Falcon kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at mga hurado ang pagkawad ng tropeyo at ng 1 milyong pisong cash prize sa mga kinatawan ng Bahaghari Festival. Tinagdagan din ng gobernador ng 2 milyong piso naman para sa Pambisa National High School na kumatawan sa naturang festival. Nakuha naman at the Balisti Festival ng Nauhan na kinatawan ng San Agustin National High School ang second place at tumanggap ng tropeyo at ng 500,000 pesos. Samantalang third place ang Kawayanan Festival ng Gloria na kinatawan ng Sacred Heart Academy. Nakatanggap naman ng tig 130,000 na participation prize ang 3 pang lumahok na contingent na kinabilangan ng Suliyog Festival ng Bungabong na kinatawan ng Kawayan National High School, Kapakyanan Festival ng Victoria na kinatawan ng Makatok National High School at Kala Festival ng Calapan City na kinatawan naman ng Kanubing National High School. Para sa minor awards, nakuha ng the Balisti Festival ng Ormecos de Gitab Choice Award na may 50,000 pesos cash prize. Kawayanan Festival naman ang tinanghal na Best in Concept, 30,000 pesos. The Balisti Hit Festival Best in Music, 30,000 pesos cash prize. At the Balisti Hit Festival pa rin ang nakakuha ng Best in Costume and Props at nag-uwi ng 40,000 pesos cash prize. Ayon sa gobernador, dinagdagan niya ang mga natanggap na cash prizes bilang pagkilala sa magandang performance sa mga lumahok at sa pinakitang kahangahangang effort ng mga kabataan ng kanilang paaralan, ganun rin ang mga mayor na nakiisa sa pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan. Pinangasiwaan ng gawain ng Provincial Tourism Office na pinamumunuan ni Provincial Tourism Officer Dr. Don Stipperson Calda.
Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy ng kapehan sa Bagong Pilipinas, sa ika-25 episode nito, tampok ang tanggapan ng Department of Information and Communications Technology o DICT Mimaropa. Target ng nabanggit na tanggapan na madagdagan pa ang mga free Wi-Fi sites sa rehiyon ngayong taon at sa 2025. Sa pagpapatuloy ng kapihan sa Bagong Pilipinas sa ika-25 episode nito, tampok ang tanggapan ng Department of Information and Communications Technology o DICT Mimaropa sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Emilu Delfin. Sa ulat na nabanggit na tanggapan, sa layunin nilang higit na palakasin ang public access sa Internet, nakapagtala sila ng 1,243 Wi-Fi site development, 219 free Wi-Fi restoration, 25 free Wi-Fi for all launchings at 111 na technical trainings sa ilalim pa rin ng kanilang internet connectivity support. Bagamat batid nila na malaki pa rin ang pangangailangan, partikular na sa mga liblib na lugar sa Mimaropa, sinabi ni RD Delfin na target nila na madagdagan pa ang mga free Wi-Fi sites sa rehiyon ngayong taon at sa 2025. Sa ulat pa rin ni RD Delfin, patuloy rin ang kanilang tanggapan sa pakikipagtuwang sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa iba't ibang programa at kasanayan, kabilang na ang digital literacy training, digital jobs training, capacity building, cybersecurity trainings at iba pa. Samantala, sa mabilis na pag-usad ng makabagong teknolohiya, ayon sa DICT ay hindi naman nila nakakalimutan ang sektor ng mga katutubo, lalo na sa Mimaropa. Ang nasabing sektor ayon kay RT Delfin ay kabilang sa kanilang mga prioridad. Aniya pa, nakapagsimula na sila ng kanilang programa para sa mga katutubong mangyan sa bayan ng San Teodoro. Ito ay sa paglulunsad ng Smart Village at pagkakaloob ng basic digital literacy sa mga katutubo. Actually, meron po kami specific na program for them. But in fact, kasama sa beneficiaries namin, meron kami tinatawag na Smart Village or Smart Island. In fact, saan nga ba dito? Meron tayo dito. Sa Teodoro. So, nandun yung mga IBs. So, kasama po dyan yung pag-provide number one. Although hindi lang naman because of through that Smart Village or Smart Island, kundi kasama po sila sa beneficiaries namin pagdating sa basic digital literacy. Kasi yun po yung unang step that they have to know, paano gumamit ng computers or laptops.
paano yung mga word, yung mga basic po. So, kasama po sila sa beneficiaries namin. In fact, isa po ito sa ibibigay kong directive sa grupo ko sa Mimaropa na i-prioritize. In fact, nung nagkaroon po kami ng summit sa Manila, nakausap ko yung head nun, yung regional head ng NCIP. So sabi ko, let's work together, let's train, let's provide basic digital literacy trainings for all the IPs here. Kasi after that, ang pwedeng mangyari pag alam na nila yung digital basic, no, pwede na silang magkaroon ng maghanap ng online work. Kahit basic yung online secretary, di ba kailangan lahat ng online work, kailangan IT graduate eh. Kasi, you know, when you talk of technology, kahit sino yan, kahit high school graduate ka, out of school yun, pero magkaroon ng, or IPs man sila, magkaroon ng trabaho. So, yun po, naumpisahan naman na po yan, but definitely, sasama namin sa priorities namin. Nabigyan sila ng training. Nagpasalamat naman ang DICT Mimaropa sa mga dumalong mamamahayag at hinikayat ang mga itong maging katuwang nila sa pagpapalakas ng impormasyon at komunikasyon sa pamamagitan ng bagong teknolohiya. Ganun rin ay nagpasalamat si RT Delfin sa Philippine Information Agency Mimaropa sa pagtatampok sa kanilang ahensya sa kapihan sa bagong Pilipinas. 25 PDLs o person deprived of liberty ang matagumpay na nakapagtapos ng skills training on construction painting NC2 na isinagawa sa pakipagtulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa ilalim naman ng community-based training program ng Bureau of Jail and Management Penology. Sa impormasyong ipinadala ni BJMP Mimaropa Information Officer Jail Officer 3, Geoffrey Anglo, 25 PDLs o person deprived of liberty ang matagumpay na nakapagtapos ng skills training on construction painting NC2 na isinagawa sa pakikipagtulungan sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa ilalim ng community-based training program ng Bureau of Jail and Management Penology. Ang 25-day training ay pinangasiwa ng isang accredited trainer ng Provincial Technical Center na nagkaloob ng area-based at lifelong learning para sa mga PDL sa lalawigan na layong maging pundasyon ng mga nagnanais na pumasok sa construction industry bilang mga skilled workers sa kanilang paglaya at pagbabalik sa kanilang komunidad. Ayon kay Acting Jail Warden Jail Inspector Alfonso Nasino Jr., ang construction painting NC2 course ng TESDA ay nagbahagi sa mga jail residents ng essential painting skills na nakafocus sa assembling tools, materials, and access equipment, ganun rin ang preparing surfaces at hanggang sa aktual na painting works. Dagdag pa ng opisyal, target ng programa na palakasin ang technical vocational skills ng mga PDL na huhulma sa mga ito na maging akma sa mga trabahong in-demand at globally competitive workers. Sa pamamarang ito ay makatutulong rin sa pagtaas ng employability rate ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ayon sa BJMP Regional Office Mimaropa, magpapatuloy ang nasabing programa. Ganun rin ang iba pang skills training na malaking katulungan para sa kagalingan at paghuhubog sa mga PDLs. Isa rin na nila itong pamamaraan na masigurong sa paglabas nila sa piitan ay mayroon silang kaalaman at kasanayan na baon sa pagsisimula muling makisalamuha sa lipunan. Iniuwi ng kinatawa ng bayan ng Baco na si Andrea Isabel Escaril ang korona ng Miss Oriental Mindoro 2024 matapos ang kompetisyon na karaang November 14 na ginanap sa Bulwagang Panlalawigan. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Bahagi pa rin na nagdaang pagdiriwang ng 74th founding anniversary ng lalawigan ang taunang prestiyosong patimpalak na Miss Oriental Mindoro, kung saan ay 15 kandidata ang naglaban-laban mula sa 14 na bayan at lungsod ng lalawigan. Tulad sa inaasahang grandioso ang naging presentasyon ng mga kandidata mula sa disenyo ng entablado hanggang sa mga kasuotan ay masusing pinaghandaan. Bawat isang kandidata nagpakita ng kanilang husay sa pagrampa sa mga kasuotan mula sa production outfit, Mindorenya attire at swimsuit wear competition.
Inabangan rin ng maraming manonood di lamang ang kanilang kagandahan sa mga piling kasuotan, ganun rin ay hinangaan ng mga ito sa kanilang talino sa pagsagot sa question and answer portion. Matapos ang kompetisyon, tinanghal na second runner-up si Erica Tomas ng Bayan ng Rojas. First runner-up si Miss Bongabong, Carmela Pagsinuhin. Mahalta na beauty naman si Maria Cristina Hayag na kinatawa ng Bayan ng Pola. Miss Tourism si Ronette Castillo ng Nauhan, habang ang corona ng Miss Oriental Mindoro 2024 ay inuuwi naman ni Miss Bako Andrea Isabel Escaril. Congratulations, Miss Paula, our Miss Mahalta na Beauty. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Itype lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.